tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking hamon sa seguridad ng pandaigdigang kalakalan ang kinakaharap ngayon sa Strait of Hormuz dahil sa banta ng mga nakatagong sea mines o mga mina sa ilalim ng dagat na inilatag ng Iran. Sa oras na magkaroon ng kasunduan upang muling buksan ang mahalagang rutang ito, ang pagtukoy, pag-neutralize, at paglilinis sa mga nakatagong mina ang magiging unang kritikal na misyon ng militar ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito upang matiyak ang ligtas na paglalakbay ng mga barko. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang daluyan ng enerhiya sa buong mundo kung saan dumaraan ang halos 20% ng pandaigdigang supply ng krudo at liquefied natural gas araw-araw. Ginamit ng Iran ang estratehikong lokasyong ito upang magdeklara ng mga tinatawag na danger zones o mga mapanganib na lugar na naglalayong kontrolin ang galaw ng mga barkong komersyal at magdulot ng takot sa mga bansa sa kanluran. Kinumpirma kamakailan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa isang pagdinig sa Senado na hinarangan at nilagyan ng Iran ng mga sea mine ang malalaking bahagi ng Strait of Hormuz, partikular na sa mga international waters. Bagaman hindi siya nagbigay ng detalyadong lokasyon, ang pahayag na ito ay nagpapatunay sa lumalalang panganib sa seguridad at sa agarang pangangailangan ng isang malawakang operasyon ng paglilinis sa lalong madaling panahon. Ayon sa ulat ng intelihensiya ng Estados Unidos, tinatayang mayroong mahigit 5,000 sea mine ang nakaimbak sa arsenal ng Iran bago pa man magsimula ang kasalukuyang labanan. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa depensa na ang paggamit ng mga bombang ito ay isang napaka-epektibong paraan ng pakikidigma dahil napakamura ng mga ito upang i-deploy, ngunit napakahirap at napakamahal hanapin at linisin kapag naikalat na sa karagatan. Kabilang sa mga pinakadelikadong armas ng Iran ay ang Maham-3 sea mine na idinisenyo para sa malalalim na bahagi ng dagat. Ang mina ay nakatali sa isang mabigat na anchor sa lalim na umaabot sa 100 metro at lumulutang sa ilalim lamang ng daanan ng mga barko. Kapag nakaramdam ang mga sensor nito ng dumaraang sasakyang pandagat, sasabog ang humigit kumulang 120 kilo ng eksplosibo na sapat upang magwasak ng malaking barko. Bukod dito, mayroon ding Maham 7 sea mine na may hugis kono at idinisenyo naman para sa mabababaw na bahagi ng dagat. Ang mina ay direktang inilalagay sa ilalim ng sahig ng dagat, kung saan gumagamit ito ng pinagsamang sensor ng tunog at magnetiko upang matukoy ang mga dumaraang barko. Ayon sa mga eksperto, napakahirap nitong makita dahil mabilis itong natatakpan ng putik at iba pang debris sa ilalim ng dagat. Sa nakalipas na mga taon, ang tradisyonal na paghahanap ng mga sea mine ay nakasalalay sa mga barkong may mga tripulanteng militar na direktang pumapasok sa mga mapanganib na minefield. Gumagamit ang mga ito ng sonar at mekanikal na kagamitan upang kaladkarin at sirain ang mga mina kung minsan ay sa tulong ng mga diver. Ngunit ngayon, mabilis na nagbabago ang teknolohiya upang ilayo ang mga tao mula sa mapanganib na lugar na ito. Kamakailan lamang ay itinigil na ng US Navy ang paggamit ng ilan sa kanilang mga tradisyonal na minesweeper at pinalitan ang mga ito ng mas magagaan at mas mabilis na littoral combat ships. Ang mga bagong barkong ito ay sinusuportahan ng mga helicopter at nilagyan ng mga makabagong kagamitan para sa paghahanap ng mga mina, kabilang ang mga semi-autonomous na sasakyan at mga robot na kontrolado mula sa ligtas na distansya ng mga tripulante. Dahil sa napakalabong tubig at mahinang visibility sa Strait of Hormuz, ang mga operasyon sa paglilinis ay lubos na aasa sa mga makabagong teknolohiya tulad ng side scan sonar at synthetic aperture sonar. Ang mga sistemang ito ay gumagamit ng sound waves upang lumikha ng detalyadong larawan ng mga bagay sa ilalim ng dagat na nagpapahintulot sa mga operator na matukoy at makilala ang mga mina kahit sa pinakamadilim na bahagi ng karagatan. Isa sa mga pangunahing kagamitan na ginagamit ay ang towfish, isang aparatong mukhang maliit na misil na hinihila ng kable sa likod ng isang barko. Ang towfish ay nilagyan ng mga sensor na nagpapadala ng mga sound pulse pababa at patagilid upang masuri ang daan-daang metrong lawak ng sahig ng dagat. Ang mga makabagong bersyon nito ay nagpapadala agad ng detalyadong datos sa mga tripulante habang naglalayag pa lamang ang barko.
Gumagamit din ng US Navy ng mga makabagong underwater drone tulad ng Knifefish at Kingfish upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa pagtukoy ng mga banta. Ang Knifefish na inilulunsad mula sa mga barkong pandigma ay may kakayahang tumukoy at mag-uri-uri ng mga nakalutang o nakabaong mina sa ilalim ng dagat, partikular na sa mga lugar na maraming debris at kalat na maaring makalito sa mga ordinaryong sonar ng militar. Upang tuluyang sirain ang mga natukoy na mina, ginagamit ang mga remotely operated vehicles o ROV. Ang mga robot na ito ay pinatatakbo mula sa isang malayong barko gamit ang mga kamera at sonar. Lalapitan ng ROV ang mina at maglalagay ng demolition charge sa tabi nito bago mabilis na aatras sa ligtas na distansya upang simulan ang kontroladong pagpapasabog at tuluyang alisin ang panganib sa karagatan nang walang mailalagay na buhay sa panganib. Inilarawan ng mga eksperto sa militar na ang nakaplanong operasyon sa Strait of Hormuz ang magiging isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang paggamit ng mga uncrewed undersea vehicles sa totoong kondisyon ng labanan. Ito ay magsisilbing isang napakahalagang pagsubok para sa sabay-sabay na pagpapatakbo ng iba't ibang autonomous platform sa ilalim ng dagat na may iba't ibang tungkulin upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Bukod sa mga kagamitan sa ilalim ng dagat, mayroon ding mahalagang papel ang mga helicopter na gumagamit ng mga laser system upang matukoy ang mga mina malapit sa ibabaw ng tubig. Ang Airborne Laser Mine Detection System o ALMDS ay ikinakabit sa gilid ng MH-60S helicopter upang lumikha ng mga 3D na larawan sa ilalim ng tubig na nagbibigay daan sa mabilis na pagtukoy sa mga nakatagong banta ng walang direktang kontak sa dagat. Maaari ring maglunsad ang mga helicopter ng mga sistemang pampasabog tulad ng Archer Fish, isang aparatong hugis torpedo na may sariling eksplosibo at nagpapadala ng live video pabalik sa operator sa pamamagitan ng kabel. Ang kakayahang ito mula sa himpapawid ay nagbibigay ng mas ligtas na paraan ng pagpapasabog ng mga mina kung ligtas na makakalipad ang helicopter ng walang banta mula sa kaaway. Sa kabila ng mga makabagong teknolohiyang ito, nagbabala ang mga eksperto na ang mga natural na kondisyon sa Strait of Hormuz ay maaring magpabagal sa operasyon. Ang hindi tiyak na mga hangganan ng minefield, ang pag-anod ng mga nakataling mina dahil sa malalakas na agos ng tubig, at ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng mina ay nagdudulot ng matinding hamon sa seguridad ng mga pangkat na magsasagawa ng operasyong ito. Bukod dito, may mga seryosong pag-aalinlangan din sa tunay na kakayahan ng Estados Unidos sa paglilinis ng mga mina. Ayon sa ilang retiradong opisyal ng US Navy, ang kanilang programang mine countermeasures ay palaging hindi nabibigyang prioridad sa nakalipas na mga taon. Ito ay nagresulta sa limitadong kagamitan at tauhan na nagpilit sa mga pinuno ng militar na harapin ang isang napakahirap na katotohanan ngayon. Dahil sa limitasyong ito ng Estados Unidos, nagpadala na rin ang United Kingdom, France at Germany ng kanilang mga barkong pandigma at mga minesweepers sa Middle East bilang paghahanda sa posibleng malawakang operasyon. Ang suportang ito mula sa mga kaalyadong bansa ay itinuturing na napakahalaga upang matugunan ang laki ng banta ng mga bombang inilatag ng Iran sa estratehikong daanang ito ng pandaigdigang kalakalan. Tinatayang aabuti ng ilang buwan at hindi lamang ilang linggo bago ganap na malinis ang Strait of Hormuz mula sa mga nakatagong mina. Ang ganitong uri ng operasyon ay nangangailangan din ng daan-daang milyong dolyar upang matiyak ang kaligtasan bago ibalik sa normal ang paglalayag ng mga barkong komersyal. Kung hindi ito maaayos, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng maraming bansa sa buong mundo. Sa huli, ang paglilinis ng mga sea mine ay isang mahaba at dahan-dahang proseso na nangangailangan ng matinding pagsisikap at maingat na pagpaplano. Kung sakaling mabigo ang mga kasalukuyang usapang pangkapayapaan at muling sumiklab ang labanan, ang buong operasyon ay maaaring bumalik sa simula na magpapanatili sa Strait of Hormuz bilang isa sa pinakamapanganib na daanan ng mga barko sa buong mundo sa mahabang panahon. Nagbabala ang bansang Iran ng isang matinding tugon matapos mag-anunsyo ang Estados Unidos ng mga bagong parusa habang patuloy na nagbabaga ang tensyon sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Ayon sa Tehran, ang mga bagong parusang ito ay hindi kailanman magdadala ng kapayapaan sa rehiyon, kundi lalo lamang magpapalala sa kasalukuyang krisis. Tutukan natin ang mga pinakahuling detalye sa nagpapatuloy na hidwaan sa ating balita ngayong araw. Sa isang opisyal na pahayag mula sa Foreign Ministry ng Iran, binigyang diin ng kanilang tagapagsalita na si Ismail Baghai na hindi mananatiling nakatali ang kanilang mga kamay sa harap ng panggigipit.
Tahasang binalaan ng Tehran ang Estados Unidos na magkakaroon ng napakabigat na kahihinatnan ang anumang pagpapalawak ng parusa, partikular na laban sa mga bansang makikipagtulungan sa Washington sa pagpapatupad ng mga ito sa rehiyon. Lalo pang uminit ang sitwasyon ng magbabala ang bagong pinuno ng pinakamataas na konsehong pansiguridad ng Iran nitong nakaraang linggo. Ayon sa kanyang pahayag, ituturing ng Tehran bilang isang direktang aksyon ng digmaan o act of war ang anumang suporta na ibibigay ng alinmang bansa sa mga bagong parusang ipinataw ng Amerika. Ang banta na ito ay naglalagay sa buong rehiyon sa mas mataas at mapanganib na antas ng alerto. Ang pagpapalawak ng parusa ng Amerika ay naganap matapos ang ilang linggong kawalan ng progreso sa mga negosasyon. Nabigo ang Estados Unidos na wakasan ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz, isang kritikal na daanan ng tubig kung saan dumadaan ang halos ikalimang bahagi ng langis na kinakalakal sa buong mundo bago pa man magsimula ang digmaan. Halos 6 na buwan na ang nakalipas na nagdulot ng malaking epekto sa pandaigdigang merkado. Kabilang sa mga hiling ng Iran para sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz ang pag-alis ng naval blockade ng Amerika, pagpapauwi sa mga tropang Amerikano mula sa rehiyon, at sapat na bayad pinsala para sa mga pinsalang dulot ng digmaan. Bukod dito, nakikipag-usap na rin ang Iran sa Oman para sa magkasamang pamamahala sa estratehikong rutang ito, anuman ang maging resulta ng pakikipagnegosasyon sa pamahalaan ng Estados Unidos sa hinaharap. Bagamat sa kasaysayan ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ang mga parusa, natuto ng makibagay ang ekonomiya ng Iran sa nakalipas na mga dekada. Nagawa nilang maghanap ng mga bagong kasosyo sa kalakalan at palakasin ang kanilang lokal na industriya upang mabuhay. Gayunpaman, hindi maitatago na bumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan ang halaga ng kanilang pambansang pera nitong nakalipas na Lunes. Samantala, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang bansang China hinggil sa mga bagong parusang ito ng Amerika. Ayon sa Beijing, ang karagdagang pressure at mga sekundaryong parusa mula sa Estados Unidos ay hindi makatutulong sa paglutas ng problema. Sa halip, lalo lamang nitong palalalain ang tensisyon at magpapalala sa sitwasyon na ayon sa kanila ay hindi pabor sa interes ng alinmang bansa sa buong daigdig. Ayon kay Lin Jian, ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, nananawagan sila sa lahat ng panig na iwasan ang mga hakbang na magpapalalim sa hidwaan at makasisira sa pandaigdigang ekonomiya at katatagan ng pananalapi. Ang China ang itinuturing na pinakamalaking mamimili ng langis ng Iran, kung saan umaangkat sila ng mahigit 80% ng Iranian oil bago pa man magsimula ang digmaang US-Israel laban sa Iran. Sa kabilang banda, gumawa ng isang mabigat at nakagugulat na akusasyon si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa isang eksklusibong panayam sa telebisyon. Ibinunyag niya na nagtangka di umano ang Iran na patayin ang isa sa kanyang mga anak na lalaki. Ayon kay Netanyahu, kung hindi dahil sa mahigpit na seguridad na nakapaligid sa kanyang anak, tiyak na nagtagumpay ang nasabing tangkang pagpaslang laban sa kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi tinukoy ni Netanyahu kung sinong anak ang tinarget, kung saan naganap ang insidente o kung paano ito napigilan ng kanilang seguridad. Tumanggi rin ang kanyang tanggapan na magbigay ng karagdagang detalye ng tanungin ng Associated Press. Ang alegasyong ito ay lalo pang nagdagdag ng apoy sa nagbabagong relasyon sa pagitan ng dalawang matinding magkaribal na bansa sa magulong rehiyon ng Gitnang Silangan. Sa kabila ng matitinding sagupaan, may mga nagaganap ding lihim na diplomasya sa pagitan ng magkakaribal. Nagpulong ang mga opisyal ng Syria at Israel sa Jordan upang subukang palamigin ang tensyon sa hangganan. Ang pagpupulong na ito ay pinangunahan ng Estados Unidos bilang tagapamagitan kasunod ng mga serye ng pag-atake ng puwersang Israeli sa mga base militar sa loob ng teritoryo ng Syria nitong nakaraang linggo. Partikular na pinuntirya ng Israel ang Abu Duhur Air Base sa Idlib, Syria. Ayon sa pamahalaang Israeli, layunin nilang pigilan ang Turkey na magtatag ng presensiyang militar doon. Ang Turkey ay kilalang sumusuporta sa bagong pamahalaan ng Syria sa muling pagtatayo ng kanilang hukbong sandatahan matapos ang 14 na taon ng madugong digmaang sibil na nagpahirap sa bansa at nagdulot ng malawakang pagkawasak ng infrastruktura. Sa ginanap na pag-uusap sa Jordan, ipinaglaban ng mga opisyal ng Syria ang kanilang karapatan na bumuo ng sariling hukbo at malayang makipag-alyansa sa alinmang bansa para sa kanilang depensa. Hiningi rin nila ang agarang pag-atras ng mga sundalong Israeli mula sa buffer zone sa Timog Syria na sinakop mula noong Disyembre ng taong 2024 na itinuturing nilang tahasang paglabag sa kanilang pambansang soberanya.
Muli ring iginiit ng Syria na ang Golan Heights na sinakop at inangkin ng Israel mula pa noong digmaan noong 1967 ay nananatiling pag-aari ng Syria. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag o komento ang panig ng Israel tungkol sa naging takbo ng sensitibong pagpupulong na ito, habang patuloy na binabantayan ng mga analyst ang bawat galaw ng magkabilang panig sa gitna ng nagpapatuloy na negosasyong pangkapayapaan. Samantala, patuloy ang pagdanak ng dugo sa Gaza Strip. 4 na katao kabilang ang 2 bata ang naiulat na napatay sa panibagong serye ng pag-atake ng Israel nitong Lunes. Ayon sa mga ulat mula sa ospital, naganap ang pambobomba sa kabila ng mga babala na lumikas, ngunit maraming sibilyan pa rin ang hindi nakaligtas dahil sa bilis ng mga pangyayari at kawalan ng ligtas na masisilungan sa loob ng war-torn territory. Sa Bureau Refugee Camp sa gitnang Gaza, isang 4 na taong gulang na bata ang nasawi matapos hindi makaalis sa kanilang tahanan bago ang pagsabog. Nasugatan din ang kanyang ina at kapatid. Maraming moske at gusali ang gumuho na nagpuwersa sa libu-libong pamilya na muling tumakas sa gitna ng usok at guho habang bitbit ang kanilang mga may sakit at maliliit na sanggol patungo sa mga lugar na hindi pa nabobomba. Depensa naman ng militar ng Israel mga imbakan ng armas ng Hamas na nakatago sa loob ng mga moske ang kanilang tinarget matapos magbigay ng sapat na babala bagamat wala silang ipinakitang sapat na ebidensya. Iniulat din nila ang pagpatay sa isang militanteng kaalyado ng espesyal na puwersa ng Hamas sa isang pag-atake sa Himpapawid noong gabi na bahagi raw ng kanilang pagtugis sa mga sangkot sa pag-atake noong Oktubre ng 2023. Ang mga ataking ito ay naganap sa kabila ng pagsisikap ng sugo ng Estados Unidos na si Jared Kushner na isulong ang isang kasunduan sa tigil putukan. Ayon sa huling datos ng Kagawaran ng Kalusugan sa Gaza, mahigit 1,200 Palestino na ang napatay mula nang magsimula ang tigil putukan noong nakaraang taon, isang bilang na itinuturing ng komunidad ng mga bansa na lubhang makatotohanan at labis na nakababahala. Sa West Bank, inilarawan ng isang Amerikanong Palestino na si Louis Reedy ang malubhang kalagayan sa ilalim ng pagkubkob ng mga residenteng Israeli. Hindi sila makagalaw ng malaya sa sariling lupain habang patuloy ang karahasan ng mga Israeli settler. Ang sitwasyong ito ay umani ng matinding pagkondena mula sa iba't ibang bansa kabilang ang embahador ng Amerika sa Israel na tinawag ang karahasang ito bilang isang anyo ng terorismo. Sa huling balita, formal nang tinanggal ng Administrasyong Trump ang Syria mula sa listahan ng mga bansang itinuturing na state sponsors of terrorism ng Amerika. Ang hakbang na ito ay nagpapatibay sa pag-alis ng mga parusa na inanunsyo kamakailan na naglalayong bigyan ng mga mamamayang Syria ng pagkakataong muling bumangon at ayusin ang kanilang bansa matapos ang mahabang panahon ng digmaang sibil na sumira sa kanilang kabuhayan.